Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniulat na nasa 7 na sa 16 na subject ng arrest warrant dahil sa flood control ang under custody ng mga otoridad. No special treatment sa mga dawit sa malawakang anomalya, tiniyak ng punong ehekutibo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. 7 individual na may arrest warrant dahil sa pagkakaugnay sa maanumalyang flood control ang accounted na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 6 sa mga ito kusang loob na sumuko habang ang isa ay nadakip ng NBI hindi sa kanyang tahanan. Paalala ng Pangulo, mananagot ang sinumang nagtatago o tumutulong pagtago sa mga tinaguriang fugitive from justice. Mas mabuti ayon kay Pangulong Marcos na isurrender na lang ng mga nagtatangkang kanlungin ng mga pinaghahanap ngayong mga individual na mga otoridad. Dagdag ng Chief Executive na may 2 pang nagpahayag ng kahandaang kusang loob na isumite ang kanilang sarili na anyay mas maiging gawin na din ng iba pang mga akusado na mayroon ng arrest warrant. Sa gitna nito ay binigyan din ng Pangulo na walang special treatment na ibibigay sa mga dawit sa flood control anomaly at mananatili sa kustodiya ng NBI ang mga nahuli ng mga personalidad habang hinihintay ang utos ng korte. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo, wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustudya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagbabala naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagkakanlong sa mga personal na may warrant of arrest dahil sa pagkakasangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Pangulo, posible ring mapanagot ang mga tumutulong para makapagtago ang mga tinutugis ng batas. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Bureau of Immigration o BI nakaalerto na matapos maglabas ng warrants ang Sandigan Bayan laban sa mga individual na sangkot sa flood control projects. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni AJ Ignacio. Naka-alerto na ang Bureau of Immigration o BI sa lahat ng mga personnel nito na nakatalaga sa international airport at seaport sa buong bansa.
Ito'y kasunod ng pagpapalabas ng mga warrants of arrest ng Sandigan Bayan laban sa dating kongresista na si Zaldico at 15 iba pa nitong Nobyembre 21. Sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na ang lahat ng mga pangalan ng mga individual na sakop ng warrants ay naka-encode na sa Centralized Regulatory Database ng Bureau of Immigration. Tiniyak nga nito ang mga frontline official ng BI ay agad na tutugon na haharangin ang sino man sa kanila na nakatagdang umalis o pumasok sa Pilipinas. Binigyan din ni Viado na oras na maharang ng kanyang mga tauhan ng mga naturang individual ay agad na makikipag-ugnayan sa Philippine National Police para sa legal na may patupad ang pagsisilbi ng mga warrants of arrest. Mula dito sa Bureau of Immigration sa lungsod ng Pasay, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, malalaking personalidad na sangkot sa flood control anomaly dapat mapanagot ayon yan kay Senador Sherwin Gatchalian. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Naniniwala si Senador Sherwin Gatchalian na hindi makukontento ang taong bayan hanggat hindi mapapanagot at naaaresto ang mga malalaking tao sa likod ng flood control anomaly. Ito ay kahit pa inanunsyo ng meron ng ito sa mga naisyuhan ng warrant of arrest ang nasa kustodiya na ng mga otoridad, kung saan isa ang naaresto at 6 ang sumuko. Git ni Gatchalian, ang development na ito ay malaking bagay sa pagkamit ng hustisya at pagpapanagot sa mga nasa likod ng kontrobersiya. Gayunpaman, hanggat hindi anya ang mga malalaking personalidad o matataas na opisyal sa gobyerno ang mapapanagot, ay hindi ganap na huhupa ang galit ng taong bayan. Una nang sinabi ni Senador Ping Lacson na patunay na seryoso ang gobyerno sa pagresolba sa issue ang pagtugis kina dating Congressman Zaldico at iba pang sangkot sa flood control anomaly. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, House Speaker Bogie D, kaisa sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sangkot sa flood control issue na sumuko na. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Inihayag ni Speaker Faustino D. III ang buong suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sumuko na ang lahat ng sangkot sa kontrobersiya bumabalot sa flood control projects. Ayon kay D, nirerespeto ng Kamara ang naging hakbang ng Independent Commission for Infrastructure at ng DPWH na magsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman. Igilit niya mulat sa pool ay hinayaan ng Kamara na makapagtrabaho ang ICI ng tuloy-tuloy kaya hindi na ito nagsagawa ng hiwalay na investigasyon. Binanggit ni D ang pahayag ng Pangulo na anumang kaso ay dapat ibatay lamang sa kabuang ebidensya at ang Ombudsman ang dapat magbigay ng direksyon batay dito. Ayon sa ulat ng Pangulo, 7 na sa mga may warrant of arrest na nasa kustodiya. 2 nakahandang sumuko habang 7 pa, kabilang si dating Congressman Zaldico ang nananatiling at large. Hinimok ni Dia natitira pang mga akusado na makipagtulungan at kusang subuko kasabay ng paalala na mananagot din sa batas ang sino mang magtatago o hahadlang sa investigasyon. Gate niya dapat igalang ang proseso at palakasin ang mga institusyon na naghahanap ng katotohanan upang mapanagot ang mga dapat managot at makamit ang tunay na hustisya para sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nanindigan naman si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na hahanapin ng pamahalaan ang mga individual na sangkot sa maanumalyang flood control projects.
Pagtiyak pa ng opisyal, pananagutin ang mga sangkot at hahanapin kahit saang lupa-lupa ng mundo magtago ang mga ito. Samantala, isinapubliko ng DILG sa isang press conference kanina ang mga litrato ng mga akusadong personalidad kasabay ng paggiit na walang mangyayaring special treatment sa mga salarin. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. DILG Secretary John Vic Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, tiwala naman ng isang law expert na maaaring mapabalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico kapag kinansela ang Philippine passport nito. Ayon kay litigation lawyer at law professor Attorney Edward Uitico, mayroong 3 grounds para sa denial, cancellation o restriction sa pasaporte ng isang Pilipino. Aniya, magsisilbing grounds sa pagkansela ng pasaporte ni Ko ang pagiging fugitive from justice nito. For example, the passport holder is a fugitive from justice. Yung second po is that the passport holder has been convicted of a criminal offense. And then the third would be when the passport was acquired fraudulently or was tampered with. So doon po sa 3 grounds for cancellation or denial of passport, doon po babagsak sa first ground si Zaldico, that the passport holder is a fugitive from justice. Si litigation lawyer at law professor Attorney Edward Uitico. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inaalam ng National Bureau of Investigation o NBI kung sino ang may-ari ng bahay kung saan naaresto ang DPWH engineer na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Isinilbi ng mga tauhan ng NBI Technical Intelligence Division ang arrest warrant laban kay DPWH Region 4B Officer in Charge of the Planning and Design Division Engineer Dennis Abangon. Nahaharap si Abangon sa kasong malversation of public funds sa pamagitan ng pamemeke ng mga public document habang may paglabag din sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa programang Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni NBI-NCR Regional Director Attorney Ferdinand Lavin na posibleng mapanagot din ang may-ari ng bahay, gayon din ang pagkanlong kay Abangon. Ditong address sa Sikatuna Village, na extension, inaalam at sinisiguro ng NBI at maaari makasuhan din ito. Ang bahay na ito ay hindi ito address ni Abangon dahil ang kanyang address doon sa Cavite. Yung dalawa naman na nagkanlong, bagamat alam naman na nila na pinaghahanap ito ng batas, itinago nila despite yung paghingi ng ating NBI na sila ay buksan, hindi pinagbuksan obstruction, the apprehension and prosecution of criminal offenders. Si NBI-NCR Regional Director Attorney Ferdinand Lavin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, digitalisasyon ng Bureau of Customs o BOC patuloy na isinusulong ng pamunuan nito bilang laban sa korupsyon. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nagtulungan ng Bureau of Customs at Makati Business Club upang itulak ang digitalisasyon at modernisasyon ng customs operations sa bansa. Pinag-ugnayan ng dalawang panig ang mga hakbang para sa pagpahusay ng systems, automation at transparency sa pagproseso ng kalakalan. Tinalakay sa pulong ang modernisasyon o yung tinatawag na modernization roadmap ng BOC, kabilang ang pagpapabilis ng customs payment system, pag-automate ng assessment processes, integrasyon ng X-ray scanning, at pagpapabuti ng importer platforms para sa mas mabilis na real-time transactions.
Nagpahayag ang MBC ng suporta sa modernisasyon at tutulong sa pagpabalangkas ng terms of reference para sa mga malalaking ICT procurement upang matiyak ang interoperability at transparency. Bubuo rin ng Joint Technical Working Group para sa Customs Revenue System at iba pang digital infrastructure. Kabilang naman sa mga susunod na hakbang ang pag-update ng BOC sa Citizens Charter, pagsusuri ng X-ray procurement requirements at pag-aaral ng blockchain technologies para mas matibay na proseso. Tiniyak ng BOC na patuloy ang pagtulak ng digitalization priorities ng Administrasyong Marcos Jr. para sa mas moderno, ligtas, globally competitive at na customs service. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinondena ng Department of Health o DOH ang patuloy na mapanlinlang na marketing ng vape products at iminungkahi ang total ban sa paggamit at pagbebenta nito sa bansa. Ayon sa DOH, taliwas sa mga pahayag na walang nikotina at ligtas na alternatibo sa sigarilyo ang vape, naglalaman ito ng mga kemikal na mapanganib sa kalusugan at nakaakit sa kabataan dahil sa makukulay na pakete at iba't ibang flavor. Batay sa 2019 Global Youth Tobacco Survey, isa sa 7 kabataang Pilipino edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng vape. Naitala na rin ang unang kaso ng pagkamatay sa Pilipinas na iniugnay sa 2 taong paggamit ng vape. Binigyang diin ng DOH na nagdudulot ng cardiovascular disease, cancer at lung disease ang paggamit ng vape at sigarilyo. Tiniyak din ng ahensya ang pagpapatibay ng suporta ng bansa sa WHO Framework Convention on Tobacco Control upang isulong ang mas mahigpit na polisiya at batas laban sa tobacco at vape industry. Patuloy ang DOH Health Promotion Bureau sa pagbibigay ng edukasyon sa komunidad, paaralan at workplaces at pinaigting ang smoking cessation services sa ilalim ng National Tobacco Cessation Infrastructure Plan 2025 to 2030. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinaigting pa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang laban kontra online scams kasunod ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding sa Global Anti-Scam Alliance o GASA. Ang GASA ay isang international non-profit group na nakatutok sa paglaban sa iba't ibang uri ng scam sa buong mundo sa pamamagitan ng public awareness, information sharing, at mas matibay na international cooperation. Sa ilalim ng kasunduan, maging advisor ang CICC sa GASA Philippine Chapter Advisory Board kaya mas mapabibilis ang palitan ng impormasyon, research at best practices sa pagdetect at pagpigil sa mga scam. Kasama rin sa MOU ang pagsasagawa ng mga joint project gaya ng awareness campaigns, policy discussions, workshops at iba pang aktibidad na layong palakasin ang kakayahan ng bansa at rehiyon sa pagharap sa iba't ibang uri ng online scam. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, malaking tagumpay naman para sa Pilipinas ang exemption ng mga produktong agrikultura sa 19% na taripa ng Estados Unidos. Sa panayam ng programang Front and Center sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque na zero o wala ng taripang ipapataw ang Amerika sa mga produktong agrikultural
material mula sa Pilipinas kagaya ng niyog, fresh at processed mango at banana. Kasama rin sa zero tariff ang mga processed pineapple, tuna fillet, mangosteen, kakao at ang karajinan. Tiniyak naman ni Secretary Roque na panalo ang magsasakang Pilipino sa zero tariff sa produktong agrikultura. Samantala, umaasa naman ang Trade Secretary na tataas ang halaga ng farm goods sa pagpapatupad ng zero tariff na umabot sa $1 bilyong noong nakaraang taon dahil sa laki ng demand para sa mga ito. Really hoping to increase this even further, no? Kasi malaki po ang market ng coconut ngayon and mga fruits also, no? Kasi aside from the, of course, masarap ito, no? Yeah. It's also the health benefits, lalo na of coconut, masyadong marami ng marketing or masyado ng maraming health benefits na ngayon for coconut and coconut products. So meron din tayong ito, dried guavas pala, meron din rice wafers, frozen tuna fillets, confectionery products, processed pineapple. Yes, madami po itong marami po. And these are all now 0% tariff. So maganda po ang this is a big win for the Philippine agriculture products exports to the US, and this will really help our farmers tremendously. DTI Secretary Maria Cristina Roque. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, ibinalita ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque na magkakaroon na ng Free Trade Agreement o FTA ang Pilipinas sa iba't ibang mga bansa simula sa susunod na taon. Sa panayam ng programang Front and Center sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi niya na kabilang sa mga bansang magkakaroon ng FTA ay ang United Arab Emirates o UAE na nakatakdang lagdaan sa ikalawang linggo ng Enero ng susunod na taon, gayon din ang South American country na Chile at ang European Union. Nakatakda na ring magkaroon ng trade agreement ang Pilipinas at Canada sa susunod na taon. The UAE CEPA, the Philippines UAE CEPA. So that's also that's like a free trade agreement between the UAE and the Philippines, and then we will also be signing the Chile FTA, and then we will also be signing next year the EU FTA, meaning exporting to the European Union, which is also another huge market. And then we're also going to start the negotiations for the Canada FTA and other FTAs then po. Pinaliwanag naman ni Secretary Roque na lumagda ang Pilipinas ng trade agreement sa iba't ibang mga bansa upang ma-diversify ang market ito na hindi lang umaasa sa iisang market. Hinikayat naman niya ang mga negosyante na i-explore ang mga oportunidad sa Philippine market dahil sa laki ng populasyon ng bansa. We must realize if the US is not the only market, the world is our market. So, ang dami pa nating pwedeng ibenta sa world. So, yun ang pinupush talaga. So, we encourage all the businessmen to go to the DTI or to actually explore what the DTI can offer to them. Marami pong opportunities ang pwede for both local and export. We also have to understand we have a very strong local market which is almost 120 million Filipinos. DTI Secretary Maria Cristina Roque. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Financial Stability Coordination Council o FSCC na pinangungunahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, tinukoy ang mga priority initiatives para sa taong 2026. Narito si Melanie Valdos Reyes para sa balita.
Tinukoy ng Financial Stability Coordination Council o FSCC ang comprehensive mapping para sa mga inisyatiba ng Pilipinas sa 2026. Napansin ng konseho na lalong lumalalim ang ugnayan ng non-financial corporations at ng financial system sa mga nakalipas na taon. Dahil dito, ang mga panganib mula sa ugnayang ito ay pangunahing naapektuhan ng galaw ng housing market at ng leverage sa corporate at household sector. Ayon kay FSCC Chairman at Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona, kailangan paghusayin ng system-wide monitoring and coordination upang maprotektahan ang katatagan ng ekonomiya at sistemang pinansyal. Batay sa assessment ng FSCC, binigyang halaga nito ang tibay ng banking sector na siyang sinusuportahan ng robust capital, healthy liquidity at sapat na loan loss provision. Bilang bahagi ng pagsusulong ng capital market development, patuloy ang pagsisikap ng FSCC upang magtatag ng standardized bond pricing convention at pinahusay na open market operations. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, grades 11 at 12 magpapatuloy sa susunod na pasukan. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal. Nilinaw ng Department of Education na walang katotohanan na tatanggalin ang grades 11 to 12 sa darating na school year 2026 to 2027. Ang naturang impormasyon na kumakalat sa social media ay agad na pinabulaanan ng DepEd. Base sa peking impormasyon sa social media, ilang eskwelahan na anila ang nagsimulang magpatupad ng pagbabagong ito. Payo ng DepEd, maging mapanuri sa mga mababasang balita sa internet at ugaliing i-report ang mga page na nagpapakalat ng mga maling balita. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, magbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong.
It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kinita sa kauna-unahang Isabela Best Laku in the Metro Trade Fair umabot sa mahigit 11.4 million pesos. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dumano iti 11.4 million pesos ti gatad tinaglakwan dagiti micro, small and medium enterprises when MSMEs iti kaunaan nga Isabela Best Laku in the Metro Trade Fair iti Metro Manila. Iti tema as celebrating Isabelenyo ingenuity in the metropolis na ijaya iti trade fair dagiti finest products ti probinsya kan nagserbi pa platform para itingan nga ni pitupulong MSMEs tapno maikonektar iti National Capital Region Market. Karaman kadagiti na ilako a produkto ti processed foods aging kadagiti handcrafted items kan specialty goods ti probinsya. Iti panagsagana dagiti participants nagtinulong ti provincial government kan Department of Trade and Industry wenno DTI tapno maipaayan dagitoy ti livelihood assistance karaman ti technical assistance. Iti nangato a biro kan proactive support ti DTI kan provincial government may isang oportunidad ti aktibidad para kadagiti participating MSMEs tapno mapatubker pa ti operasyon da kan lumawa pa ti merkado da. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City. 3.6 billion pesos na 2026 panukalang budget ng lokal na pamahalaan ng Baguio, realistic. Ayon yan kay Vice Mayor Olowan. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Manariman ita iti panakoproseso iti garup 3.6 bilyon na piso nga budget para ti syudad ti Baguio inton sumaro nga tuwen 2026. Sigon kining Baguio City Vice Mayor Attorney Faustino Olowan na pagnanumanda iti kakadwan iti konseho babaen iti deliberation iti budget para iti 2026. Inlawlawag iti Vice Alcalde nga madadal pa lang ti nasa nga budget. Kalpasan nga maparban na ito, may waras na ito kadigiti nagdudumang opisina iti lokal gobyerno iti syudad, kasi iti Social Services Office, City Engineering Office, City Environment and Parks Management Office, City Veterinary and Agriculture Office, General Services Office, ken dadumapay. Inlawlawag ni Vice Mayor Olowan nga umdas tinaso nga gatad para ti syudad ti Baguio. Tinakabat nang nangatngato ti pondo para ti sumaro nga tuwen no idilig idi napalabas atuwen iti inam nga gasot nga milyon nga pesos. Sigen pa ikankwana ngumatngato iti income ti Baguio City isot gapo na nga addamat iti panagnato iti budget iti syudad para iti sumaro atuwen. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Power restoration sa Catanduanes umabot na sa 58.41% matapos ang panalasa ng Super Typhoon 1. Ang kabuulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Haros tuwang simana makalihis ang panlalamasa kan Super Typhoon 1 sa probinsya ng Catanduanes, padagos ang pagpupursigi kan First Catanduanes Electric Operative nganing maibuelta ang supply ng kuryente sa bilog na isla.
Sa ngunyan, nag-abot na sa 58.41% o katampad kan 184 barangays ang naibuelta na ang supply nin kuryente. Gikan ini sa kabilugan na 350 na mga barangay sa bilog na isla. Sigon sa pinakahuring report, dagos-dagos man ang pagpapautob nin restoration work sa manlain-lain na banwaan. Ini sa tabang kan mga volunteer line crews gikan sa manlain-lain na electric operative sa rehiyon asin iba pang mga probinsya. Sigon sa Fiselco, dakulang tabang ang dagdag puwersang ini sa marikas na pag-irahay sa mahiwasan na danyo sa distribution line sa Catanduanes na kausakan Super Typhoon Uwan. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Pagpapatupad ng 37 pesos na dagdag sa minimum wage sa Western Visayas, kailangang sundin ng mga employer at kumpanya ayon yan sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Liwat naging panumdum sang DOLE Region 6 nga gilayon nga sundon sa mga employer ang wage order sang ahensya nga nagapatuman sang 37 pesos nga saka sa minimum wage sa Western Visayas. Suno kay DOLE 6 Director Sixto Rodriguez Jr., hindi malipod nga may nagakalain-lain nga schedule sa payroll sa bahin sa mga kumpanya. Importante nga idugang lang sa sweldo ang retroactive payment halin sa nangin epektibo ang order. Dapat man malakip sa computation sang 13th month bonus ang mga adjustments dugang sang DOLE. Ginpahayag dugang ni Rodriguez nga sakop gyapon sang wage order ang Negros Island region sa piyak nga ini ang naseparar na sa Region 6. Mahimo nga mga tubang sang penalidad ang mga hindi mag-comply nga employer kag papanaugan sang compliance order sang DOLE. Matandaan nga November 19 sang ginpapanaog ang 37 pesos nga saka sa sweldo sa minimum wage sa Western Visayas. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dadakuin na natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga persons deprived of liberty o PDL sa Butuan City Jail umaasang masusuportahan ng publiko ang kanilang mga ginawang parol. Narito ang kabang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Nang hinaot karon ang mga persons deprived of liberty nga makapangitag Pinoy-anan ang ginama nilang parol ug makahatag sa dakong kalipay panahon sa Pasko atol sa holiday season. Naanda na sa Butuan City Jail nga dasigon matag PDLs para mohimog mga parol sa tinguha nga katabangan sila makabaton sa panginabuhian. Apan labi mahinungdanon mao ang pagsabwag sa mensahe nga matag parol nga hulugan sa paglaom nga dunay kabag-uhan sa kinabuhi bisan kadtong anaa sa mga preso. Dili lamang usa ka simpleng parol ang gibaligya karon sa Butuan City Jail Mail Dorm isip kabahin sa livelihood program sa mga PDL. Panawagan sa publiko ni City Jail Warden Jail Chief Inspector Jovin Auza. Suportahan ang handmade parol sa mga PDLs kumikan kay matag-usan ini nagapakita sa ilang creativity, dedication ug determination alang sa mas maayong kaugmaon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Marawi. Mga grupo ng kabataan mula sa iba't ibang bayan sa Lanao del Sur nagkaisang pangunahan ang selebrasyon ng Drug Abuse Prevention and Control o DAPC Week 2025. Narito si Malik Mambuhay para sa balita.
Pinahingulalan ng mga kalubayan sa sala ko Drug Abuse Prevention and Control o dinadapsi Week 2025 suporta sa rano ng gobyerno ng probinsya Lanao del Sur. Yan kaya celebration ng gulalan ko akiyad na ko kambiyang sa ordinary training abituan sa Youth Leadership Training on Drug Abuse Prevention Education and Moral Healing ang gulalan ko project ate Governor Ramin Taladyong Jr. Yan kaya panaguntaman ini gulalan inipaguperanon sa provincial Anti-Drug Abuse Council agugia Lanao Youth Development Office sampor na ko Peace and Development Office. Ayan tarsangkaya training na din nakaupi sa mga participant ko kapakosurin moiran kapasangiran na gusto parangiran sa kalidasi ko kausar sa illegal drugs sa gunong pa na makapya so lauleran na gusto kapag induduluneran agu kaumanan sa kapasangiran ko kabubuliran na mga tataw agu panumpang ko kipsugun ko kapakapya o kamugulaw sa nagu kapakalidas ko kausar sa illegal drugs. Adun at lopulagunum kataw ang mga kalumbayan adumero pa sa training ngaya makapupon ko pimbara nga umpungan ko kapupagingad. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala,
Narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Kumpirmado ng Department of Energy o DOE ang matibay na interes ng mga mamumuhunan sa nuclear energy projects sa Pilipinas na inaasahang magsisimulang tumanggap ng mga aplikasyon pagsapit ng 2026. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ilang kumpanya na ang naglatag ng mga panukala, nakikita ang nuclear power bilang solusyon sa baseload capacity at tumataas na pangangailangan mula sa mga data center. Naghihintay ang mga investor sa pinal na site selection at evaluation bago magpatuloy. Batay sa Philippine Energy Plan, target na maisama ang nuclear energy sa power mix na may 1,200 megawatts pagsapit ng 2032, tataas sa 2,400 megawatts sa 2045 at 4,800 megawatts sa 2050. Ilang kumpanya gaya ng Meralco at Aboitiz Power ang nagpahayag ng interes. Ayon kay Meralco Executive Vice President Ronnie Aperocho, minomonitor nila ang unang small modular reactor ng Romania dahil sa regulasyon ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom na dapat tumakbo ng ligtas ang bagong teknolohiya sa loob ng 2 taon sa ibang bansa bago ito gamitin sa Pilipinas. Noong Setyembre, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12305 na lumikha sa PhilAtom. Ang independenteng ahensyang ito ang mangangasiwa sa lahat ng nuclear at radiation activities, magkokonsolida ng regulatory functions at magsisilbing counterpart ng bansa sa International Atomic Energy Agency o IAEA. Tinitiyak ng PhilAtom ang ligtas, mapayapa at siguradong paggamit ng nuclear energy. Nakatakdang makapagpulong ang DOE kay IAEA Director General Rafael Mariano Grossi upang palakasin ang programa. Giit ni Garin, susunod ang Pilipinas sa lahat ng minimum guidelines ng IAEA. Noong nakarang taon, kinilala ng IAEA ang progreso ng bansa sa pagpapatupad ng rekomendasyon mula sa 2018 review mission. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang makikinabang ng malaki ang industriya ng niyog sa Pilipinas mula sa bagong tariff concessions ng Estados Unidos, ngunit ayon sa mga analyst, nakasalalay ang tunay na benepisyo sa kapasidad ng produksyon at kompetisyon sa riyon. Mahigit 200 agricultural commodities ang inalis ng Estados Unidos sa taripa, kabilang ang ilang produktong Pilipino na dati ay may 19% reciprocal tariff. Ang niyog at mga derivative nito ang nangungunang agricultural export ng bansa sa US na may coconut oil shipments na umabot sa 558 million pesos noong 2024 o 4.6% ng kabuang export. Ayon kay Charles Avila ng Confederation of Coconut Farmers Organizations, malaking ginhawa ang exemptions para sa mga magsasaka at exporters. Dagdag niya, noong mataas ang taripa, agad na naghanap ng alternatibong merkado ang Pilipinas sa Europa at Asia na patuloy na may mataas na demand sa produktong niyog. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tinanggal ng exemptions ang mga pangamba ng producers kaya't maaari na silang magplano, mag-invest at magpalawak. Binigyan din niya ang pangangailangang magtanim pa ng mas maraming niyog upang matugunan ang posibleng demanda sa Estados Unidos. Gayunman, binigyan din ng mga analyst na hindi eksklusibo sa Pilipinas ang desisyon ng US. Ayon kay Jose Enrique Africa ng Ibon Foundation, nakikinabang din ang mga bansang gaya ng Indonesia, India, Vietnam at China kaya nananatiling matindi ang kompetisyon. Dagdag ni Jason Kainglet ng Samahang Industriya ng Agrikultura, malakihan na ang produksyon ng Indonesia sa coconut oil at water bukod pa sa suporta at subsidiya na ibinibigay ng kanilang gobyerno.
Nananawagan ang mga analyst ng mas strategic na hakbang ng pamahalaan, kabilang ang value-added processing at mas mataas na farm gate prices upang mas mapakinabangan ng mga magsasaka at exporters ang oportunidad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng Department of Information and Communications Technology o DICT na maikonekta sa internet ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa bago matapos ang taong kasalukuyan. Ayon kay DICT Secretary Henry Ruel Aguda, nasa 80% na ang nakakonekta, ngunit pansamantalang naantala ang deployment dahil sa mga bagyong Tino at Uwan. Layunin ng ahensya na maabot ang 90% bago matapos ang Nobyembre at 100% pagsapit ng Disyembre. Sinabi ni Aguda na pinapalawak ng DICT ang koneksyon sa mas maraming paaralan bago pa man dumating ang inaasahang mga bagyo. Ayon kay Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., may 2 bagyo pang inaasahan ngayong taon, ngunit inaasahang mahina ang mga ito. Nananatiling hamon ang kawalan ng maasahang kuryente at hindi lubos na paggamit ng pondo para sa infrastruktura ayon sa 2nd Congressional Commission on Education. Bilang tugon, umaasa ang DICT sa National Fiber Backbone Project na magdadala ng mas mabilis at mas maasahang internet lalo na sa malalayong lugar. Tinatayang 70 milyong Pilipino ang makikinabang dito. Nakatakdang matapos sa susunod na taon ang ika-4 at ika-5 yugto ng backbone na magdadala ng high-speed internet sa Mindanao sa pamamagitan ng 1,000 kilometrong fiber network na pag-aari ng gobyerno na mag-uugnay sa Butuan, Cagayan de Oro, Bukidnon, Zamboanga at Davao. Ang unang yugto na natapos noong Abril ng nakaraang taon ay sumasaklaw sa 1,245 kilometro na may 28 nodes mula Lawag, Ilocos Norte hanggang Quezon City na may kapasidad na 600 gigabits per second. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nag-anunsyo ang mga kumpanya ng langis ngayong Lunes na magkakahalong galaw sa presyo ng produktong petrolyo kung saan ibababa ang presyo ng gasolina matapos ang 6 na sunod-sunod na linggo ng pagtaas habang muling itataas ang presyo ng diesel sa ika-4 na sunod na linggo. Sa abiso, sinabi ng Shell Pilipinas Corporation na magbabawas ito ng 20 sentimo kada litro sa gasolina habang magtataas ng 60 sentimo sa diesel at piso at 30 sentimo sa kerosene. Ipapatupad din ng Clean Fuel na hindi nagbebenta ng kerosene ang parehong pagbabago. Epektibo ang mga adjustment sa Martes alas 6 ng umaga para sa lahat ng kumpanya maliban sa Clean Fuel na mag-a-adjust ng presyo alas 4 ng hapon sa parehong araw. Nauna nang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB na magkakaroon ng halo-halong galaw sa presyo ngayong linggo bunsod ng pandaigdigang supply, demand at geopolitics. Noong nakarang linggo, nagtaas ang mga retailer ng 50 sentimo kada litro sa gasolina at piso sa diesel na nagdala sa kabuang year-to-date adjustment ng pagtaas ng 19 na piso at 70 sentimo kada litro sa gasolina, 24 na piso at 5 sentimo kada litro sa diesel at 8 piso at 65 sentimo kada litro sa kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-24 ng Nobyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 78 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 16 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 30 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 58 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 32 sentimo. Nasa 67 piso at 77 sentimo ang euro, 41 piso at 83 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 73 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Hindi makakalaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa darating na Southeast Asian o SEA Games matapos ipagbawal ng lokal na organizing committee ang mga naturalized players sa 5-on-5 basketball event. Ang 37 anyos na forward ay una nang isinama sa lineup na binuo ni head coach Norman Black, ngunit kalaunan ay tinanggal dahil sa naturang patakaran. Gayon din si Ange Kouame kahit bahagi siya ng 12-man roster, bagamat nakalista siya sa 3-on-3 team kung saan pinapayagan ang naturalized players. Makasama ni Kouame sa 3-on-3 sina veteranong Joseph Sedorifa, Magnolia forward Joseph Eriobu at collegiate star John Ray Pasaol. Itinuturing ang desisyon bilang malaking dagok sa kampanya ng Gilas na dedepensahan ang kanilang titulo, lalo't malaking papel ang ginagampanan ni Brownlee sa gintong panalo ng Nationals sa nakaraang SEA Games sa Cambodia. Gayunpaman, hindi kulang sa talento si Black sa natitirang pool ng mga manlalaro.
pangungunahan ng dating Gilas mainstays na sina Ray Parks Jr., Matthew Wright at 3D Ravenna ang koponan, kasama sina Brandon Ganuelas Rosser, Jason Brickman, Dave Ildefonso at mga batang manlalaro na sina Mike Phillips, Kimani Ladi at VJ Pre. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Samahang Basketball ng Pilipinas kaugnay sa usapin o sa mga posibleng kapalit, ngunit may mga ulat na sina Jamie Malonzo at Jeyo Chu ang maaaring tawagin upang punan ang bakanting pwesto. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapasok na sa Final Four ang UAAP Season 88 Men's Basketball ang University of Santo Tomas Growling Tigers matapos talunin ang National University 80-71 nitong linggo sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Pumasok ang UST bilang ikatlong seed, dala ang momentum mula sa matinding pagbabalik sa ikalawang kalahati ng laro. Nagpasiklab sina Jello Crisostomo at Amiel Asido mula sa 3-point area na kumamada ng pinagsamang 24 na puntos. Ang kanilang opensa ay nagbigay buhay sa UST tungo sa ikawalong panalo sa 13 laro. Ayon kay Head Coach Pido Harencio, pinatunayan ng kanyang mga manlalaro ang tibay ng loob at ang panalo ay sagot sa mga kritiko matapos ang 4 na sunod-sunod na pagkatalo. Nagambag din ng tig 11 puntos sina Colin Sacowe at Mark Liemit upang makuha ng Tigers ang ikatlong magkakasunod na panalo. Mula sa 39-48 na pagkakalamang ng NU, naibalik ng UST ang laro tungo sa 78-65 abante, tampok ang lahat ng puntos ni Asido sa ikalawang kalahati kabilang ang siyam mula sa 3. Sinubukan pang bumawi ng NU sa huling yugto at nabawasan pa ang agwat sa 8, 63-71, may 6 na minuto pang nalalabi sa laban, ngunit sina Asido, Fourth Padrigao at Yemit ang nagselyo ng panalo. Nagrehistro ng 12 puntos at 11 rebound si Omar John para sa NU, sinundan ni Nath Talabot na may 10 at Tebol Garcia na may 9. Ito na ang ikatlong talo ng Bulldogs sa 14 na laro. Naghahanda na ngayon ng UST sa Final Four kung saan makakalaban nila ang University of the Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinuri ng mga opisyal ng Philippine Sports ang 17 anyos na si Carl Eldrew Yulo matapos niyang masungkit ang bronze medal sa floor exercise sa 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships nitong linggo. Ipinahayag ni Gymnastics Association of the Philippines o GAP President Cynthia Carrion ang kanyang pagmamalaki sa tagumpay ni Yulo at iginit na siya pa rin ang pinakamalaking pag-asa ng bansa para sa ginto. Ibinunyag niya na may iniinda si Yulo sa kanang bukong-bukong na nakaapekto sa kanyang landing. Nanatili ang therapist upang gamutin siyang magdamag, ngunit patuloy ang sakit. Naniniwala si Carrion na nakaapekto ito sa kanyang tsansa sa ginto, ngunit umaasa pa rin siya sa nalalabing events. Pinuri rin ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman Patrick Gregorio si Yulo na anyay nagpapakita ng mga katangian ng kanyang nakatatandang kapatid na si Carlos Yulo na isang 2 beses naka-Olympic gold medalist. Tinayak naman ni Gregorio na susuportahan ng PSC ang magkapatid sa kanilang paglalakbay tungo sa Los Angeles 2028 Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagulat ang San Beda University matapos talunin ng Colegio de San Juan de Letran ang Red Lions 87-83 sa NCAA Season 101 Men's Basketball nitong linggo sa larong ginanap sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Pinangunahan ng rookie standout na si Jonathan Manalili ang Knights na nagtala ng career high performance na may 26 na puntos, 11 assist, 4 na rebounds at 2 steals upang makuha ang ika-8 panalo sa loob ng 13 laro. Ayon kay head coach Allen Ricardo, ang pagiging kalmado ng koponan sa depensa at opensa ay ang naging susi sa kanilang pagbabalik mula sa 13-point deficit sa ikatlong quarter. Ani Ricardo, pinanghahandaan na ng Knights sa quarterfinals ang laban nila kontra Arellano University na may twice-to-beat disadvantage. Nagambag din sina Kevin Santos ng 14 puntos at 5 rebounds habang sina June Roque at Deo Quahao ay may tig 10 puntos. Ngunit si Manalili ang naging pinakamahalaga lalo na sa huling minuto ng laro. Sa dikit na laban, kumamada siya ng 4 na magkakasunod na puntos upang bigyan ang Letran ng 86-81 abante. Sumagot si Janty Miller ng long jumper upang bawasan ang agwat sa 3, 83-86, may 12 segundo pa. Ngunit nakapuntos si Manalili mula sa free throw line upang ibalik ang 4 na puntos na kalamangan. Nagrehistro si Miller ng career high 34 na puntos, 5 rebounds at 1 assist, ngunit hindi sapat upang pigilan ang ika-4 na pagkatalo ng San Beda sa loob ng 13 laro. Kahit bigo, papasok pa rin ang Red Lions sa playoffs na may twice-to-beat advantage. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, malapit nang makumpleto ng Dasma Monarchs ang sweep sa double round eliminations ng 2025 Maharlika Pilipinas Volleyball Association o MPVA matapos ang kanilang 25-11, 25-7 at 25-12 panalo laban sa Marikina Lady Shoemasters para umangat sa perpektong 13-0 record. Nagpatatag din ang kampanya ng defending champion Quezon matapos talunin ang Binyan Tatak Gel Arellano U Lady Chiefs 20-25, 25-19, 25-18 at 25-19 upang umakyat sa 12-1 at masiguro ang top 2 finish. Pinangunahan ni Myrtle Escanlar at Harleen Cerneche ang Dasma na may 17 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod sa larong inabot ng 67 minuto. Suportado ng powerhouse NU Lady Bulldogs, halos hindi na kinailangan ang mga bituin na sina Vange Alinsug, Sam Cantada at Celine Marsh dahil umangat sina Denise Dailisan, Jeneline Jacob at Jocelyn Patrice Salazar na may 8, 7 at 6 na puntos ayon sa pagkakasunod. Para sa Quezon, nanguna si Zam Nolasco na may 19 na puntos habang nagdagdag sina Rhea May Densing at Shahana Lieses ng 15 at 12 puntos. Ang koponan ay pinalakas ng 4 na beses na kampiyon sa NCAA na College of St. Benilde Lady Blazers. Sa isa pang laro, pinatalsik ng Negros ICC Blue Hawks ang San Juan Lady Knights sa pamamagitan ng 25-23, 25-20, 19-25, 15-25 at 15-9 panalo. Umangat ang Negros sa 6-7 upang agawin ang ika-4 na pwesto mula sa Pasay. Kontrolado na ng Negros ang kanilang kapalaran, kailangan lamang ng panalo kontra Marikina upang makompleto ang Final Four. Magsisimula ang semifinals ngayong linggo sa best of 3 format habang ang mga matatalo ay maglalaban para sa bronze. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas ngayon at halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Emosyonal na nagpasalamat si Miss Universe 2025 third runner-up Maria Atisa Manalo matapos niyang katawanin ang Pilipinas sa Miss Universe 2025 pageant sa Bangkok, Thailand. Last week yan ha. Ayon kay Atisa, natupad na niya ang kanyang ultimate destination sa pageantry matapos ang 18 taon ng paghahanda at pagsali sa iba't ibang kompetisyon. Bagamat hindi na iuwi ang Miss Universe crown, masaya at kontento na si Atisa dahil ibinigay niya ang kanyang pinakamahusay. At nagpost din siya ng video recap ng kanyang Miss Universe journey na umani ng positibong reaksyon mula sa mga netizens. Marami ang nagpahayag na para sa kanila si Atisa pa rin ang tunay na ultimate multo. Isang salitang na tumutukoy sa masakit at bigong pagkapanalo, ngunit pinag-uusapan nga ay sa apelyido pa nga lang panalo na siya, di ba? At sa kabila ng naging controversial na resulta ng beauty contest, nananatiling proud at masaya ang sambayan ng Pilipino sa kanyang naging performance. Ayon kay Atisa, nagtapos man ang kanyang pageant journey, ngunit magpapatuloy pa rin ang kanyang advokasya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, malungkot na nangihinayang ang kapamilya actress-dancer na si AC Bonifacio matapos siyang matanggal sa K-pop thriller film na Perfect Girl dahil yan sa naaksidente ito sa Bangkok, Thailand. Mahigit 1 buwan na siya roon para sa shooting ng pelikula ng madulas ang sinasakyang motorcycle taxi na nagresulta sa pagkabali ng kanyang braso. Ayon kay AC, wala siyang sugat o dugo. Ngunit matinding sakit ang naramdaman niya at hindi siya agad nakatayo. Sumailalim pa nga itong si AC sa medical tests at surgery at sinabing maswerte pa rin dahil clean break
ang naturang injury. At nagpasalamat naman siya sa production team ng Perfect Girl na tumulong sa kanyang pagpapagamot kahit hindi sa set nangyari ang insidente. Dahil nga dito ay napagdesisyonan na magpagaling muna si AC kaya't hindi na siya makakabalik sa naturang pelikula. Aabutin ng 6 na linggo ang healing process bago siya sumailalim sa therapy. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hiniling pala ni Senator Robin Padilla na sana'y pumayag ang megastar na si Sharon Cuneta na gawin nila ang Maging Sino Ka Man Part 2. Ang sequel ng kanilang blockbuster movie noong 1991 na nais na ngang ituloy ni Viva Entertainment Chairman Vic Del Rosario Jr. Naungkat ang posibilidad ng sequel nang makausap ni Padilla ang entertainment media matapos niyang i-renew ang kontrata nito sa naturang talent management agency. Makikipag-collab ang sariling kumpanya ni Robin. Ito ay ang RCP International Productions sa Viva Films para sa mga susunod niyang proyekto. Ikwinento rin ni Padilla na ilalabas na sa Netflix ang kanyang comeback film na Bad Boy 3 na 2 taon niyang ginawa. At pinuri naman siya ni Boss Vic at sinabing palagi siyang welcome sa Viva. Ayon kay Robin, nagsimula ang panibagong kolaborasyon nila ni Boss Vic matapos silang magkita sa Viva Anniversary 2 taon na ang nakalipas kung saan napagdesisyonan nilang ituloy ang paggawa ng Bad Boy 3 at iba pang follow-up projects. Bukod sa naturang pelikula na Bad Boy 3, inaayos na rin ang sequels ng iba pang pelikula ni Robin, kabilang ang Utol Kong Hudlom at ito ang Maging Sino Ka Man Part 2. Ayon kay Robin, handa siyang gawin ang proyekto basta't pumayag si Sharon at nakatakda raw itong pag-usapan kasama ni megastar na si Senator Kiko Pangilinan. Napag-usapan rin lang naman ng Bad Boy, ipinahayag ng action star turned politician na nais niyang ipasa at ipamana kay Daniel Padilla ang titulo niyang Bad Boy of Philippine Cinema. Ayon kay Robin, pinatunayan na ni Daniel ang kanyang pagiging action prince sa matagumpay na ABS-CBN series na Incognito. Sinabi rin ni Robin na nakikita niyang karapat-dapat si Daniel sa titulo dahil natural ang angas at presensya nito sa aksyon. Dagdag pa niya, mas mahalaga ang natural na dating ng pagiging maangas kaysa pinipilit lang ng direktor. Dahil dito nakikita ni Robin na si Daniel na ang maaring o ang susunod na bad boy ng industriya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig po sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Step Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account
page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. At soon, tayo'y masusubaybayan na rin muli sa pamagitan ng shortwave radio. Antabayan niyo lamang po yung mga frequencies para kayo po ay nakaantabay sa ating mga programa dito sa ating himpilan. Ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.